Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. 10 katao ang isinugod sa ospital habang siyang na presidente naman ang inilikas matapos ang pagtagas ng ammonia mula sa isang ice plant sa barangay 168, Deparo, Caloocan City kaninang madaling araw. Ayon sa ulat, 8 residente ang dinala ng mga opisyal ng barangay sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium dahil sa hirap sa paghinga. 2 pa ang agad namang isinugod ng Bureau of Fire Protection o BFP sa pagamutan. Bandang alas 4 ng umaga nang mapansin ng mga residente ang matapang at mabahong amoy ng kemikal. Agad rumisponde ang mga bumbero at isinara ang balbula na pinagmulan ng pagtagas upang makontrol ang insidente. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Nakatutok si Bernard Calderon. Nakpasya ngayong Miyerkules ang House Committee on Justice na manatiling selyado ang kahon na naglalaman ng mga income tax returns o ITR ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Second Gentleman Attorney Man Scarpio. Ito ay matapos bumoto ang komite pabor sa pagpapanatiling hindi muna bubuksan ang nasabing kahon habang nagpapatuloy ang kanilang deliberasyon. Ang naturang dokumento ay bahagi ng mga usaping tinatalakay ng komite kaugnay ng isyong kinakaharap ng Vice Presidente. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon kung kailan o kung bubuksan pa ang kahon sa mga susunod na pagdinig. Samantala, inaasahang magpapatuloy ang investigasyon ng Kamara sa mga darating na araw. Nakatutok si Josephine Kawile. Naglabas na ng mga larawan ng Philippine National Police o PNP na mga hinihinalang sospek sa naganap na pumamaril sa bahagi ng EDSA Timog. Ayon sa pulisya, layunin ng pagpapalabas ng mga imahe na mapabilis ang pagkilala at pagtakip sa mga sangkot sa krimen. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang CCTV footage at iba pang ebidensya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Si John Michael Macaraig, naka-alerto 24, eksklusibo. Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra US dollar matapos umabot sa 61.62 kada isang dolyar sa intraday trading ngayong araw. Ayon sa mga analyst, nakaapekto sa paghina ng piso ang patuloy na paglakas ng dolyar sa pandaigdigang merkado, pati na rin ang pangamba sa inflation galaw ng interest rate sa Estados Unidos. Dahil dito, inaasang tataas ang presyo ng mga imported na produkto tulad ng langis, pagkain, at iba pang bilihin na maaaring makaapekto sa mga mamimili. Samantala, patuloy namang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang sitwasyon upang mapanatili ang katatagan ng lokal na ekonomiya at halaga ng piso. Nakatutok si Pamela Esquivel. Balita naman tayo mula sa Senado. Iniulat ni Senador Linda Chalian na umabot sa 41.6 billion ang nagastos ng pamahalaan sa loob lamang ng 60 araw bilang tugon sa lumalalang sigalot sa Middle East. Ayon kay Gatchalian, malaking bahagi ng pondo ang inilaan para sa ayuda, repatriation o pagpapauwi ng mga overseas Filipino workers at iba pang serbisyong pang-emergency para sa mga apektadong Pilipino sa rehiyon. Binigyang diin din ng Senador ang kahalaga ng maayos na paggamit ng pondo upang matiyak na mapupunta ito sa tamang pangangailangan ng mga kababayan. Nakatutok si Georgie Godilla. Susunod! 16 na political parties nag-apply para sa akreditasyon habang papalapit ang paghahali ng kandidatura para sa farm elections. Department of Agriculture naghahanda na ng mga hakbang laban sa posibleng epekto ng El Nino sa agrikultura. Dating Congressman Zaldico umano'y humihingi ng political asylum sa France ayon sa palasyo. Wala na patunayang banta ng destabilization of power grab sa militar ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Canada at Estados Unidos magtatapat sa Para-Hockey Development Camp. Wembanyama Spurs pinatasik ang Trailblazers para umabante sa NBA playoffs. At Joshua Garcia at Ivana Alawi pinakita ang mana pelikula dating Love is Never Gone. Tuloy-tuloy ang aming pagbabalita dito
sa mas pinagkakatiwalaang 24 oras. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. 10 katao ang isinugod sa ospital habang siyang na presidente naman ang inilikas matapos ang pagtagas ng ammonia mula sa isang ice plant sa barangay 168